Ito ang San Sebastian Church ay itinayo noong 1891 ang kaisasang simbahan na yari sa Bakal o Gothic Revival at ito ay ginawang National Historical Landmark noong taon 2011 ng National Culture Treasure. At ito ay matagpuan sa Plaza del Carmen sa Quiapo sa lungsod ng Maynila. So, magandang hapon mga Agoma. Sabado nga pala ngayon, kaya maluwag dito sa sa party ng Ligarda. So, bibisitahin natin ngayon itong magandang simbahan dito. Ito yung Menor Basilica na of San Sebastian. Di ba? National College? Doon po sa may unahan pa, bala sa bandang kanan yun eh. Yung may, may mangga, pang ilang kanto po yun? Pangalawa. Opo, nasa bandang kanan po siya. Pwede rin kayong kumanan tapos kaliwa. Unang kanto pwede kayo kumanan ng unang kanto tapos kaliwa kayo. Pero kung tumbukin nyo, nasa bandang kanan naman siya dun sa may unahan. Iskinita kasi yun eh. Sige ba? So may nagtanong sa atin. Sa papunta siya ng National College. So itong mga Agoma, bisitahin natin itong Menor Basilica ng San Sebastian Archdiocese. So dito matatagpuan sa sa Quiapo. Ito yung Ligarda. So, sa likuran natin yung recto. Andyan yung Menjula, Pamalacanang. So, nandiyan sa may unahan yung pupuntahan natin. So, tara, samahan nyo ako mga Agoma. So, alamin na rin natin kasi matanda na itong simbahan na to eh. May ilang taon na rin eh. So ito na yun, kanan tayo dito. Ito yun, so under ata siya. May gagawin dito. Baka pipinturan kasi kinakalawang. Kakaiba kasing struktura nito. Siya, hindi siya pangkaraniwan na simbahan eh. Siya, yari sa bakal. Hindi siya yari sa bato. Yung mga sinaunang simbahan na mga pinapansin natin, igawa sa bato. Ito, gawa sa bakal. So may nakasulat dito, Menor Basilica and Forest of San Sebastian, Shrine of Our Lady of Mount Carmel ni San Sebastian. Mula talagang lukente Ay, hindi po. Ay, hindi. Ayun pala ma'am. Ayun po. So, ito na yung loob niya mga Agoma. So, dito nga pala may gagawing kasalan nata. Kasi may mga nag-aayos pa, ito yung mga bulaklak. So hindi tayo makadaan o makalapit sa may altar. Kasi nga marami pang inaayos. Ka-istorbo tayo. So dito lang muna tayo sa part na to. At pagmasdan natin dito yung palibot o paligid ng simbahan. So kung mapapansin natin dito yung mga naglalakihang poste. Ayan. Ito yung besame. Ayan na, hindi po yan nangyari sa bato, kundi nangyari sa matitibay na bakal. So yung mga materialis na yan ay in-import pa mula sa bansang Belgium. Ayan siya. Napakalaki din, napakalawang ng loob ng simbahan. Ang San Sebastian Church ay dumaan din sa maraming pagsubok. Sa taong 1651, dumating ang mga dayuhang Chinese na siyang unang sumira nitong simbahan ng San Sebastian. Dahil ang San Sebastian ay yari pa lamang sa kahoy at nipa, kaya madali itong sunugin at sirain. At sa taong 1859, ang San Sebastian Church ay nagawa na o yari na sa bato o bricks. Ngunit ang simbahan ay hindi pa rin nakaligtas sa isang mapaminsalang lindol na yumanig at sumira muli sa simbahan sa pangalawang pagkakataon. Matapos nga ito masunog, masira ng lindol,
hindi pa rin wala na pag-asa ang paring Espanyol na sa Esteban Martinez at muli itong itinayo. At sa panahon ito ay pinag-isipan na nilang mabuti kung ano ang klaseng materyales ang kanilang gagamitin na kayang labanan ng apoy at pagsik ng lindol. At dito nabuo ang neo-Gothic style ng simbahan na yari na sa bakal. Sa taong 1888, unang dumating ang mga materyales na bakal na nagmula pa sa bansang Belgium at agad nga itong sinimulan ang pagtayo o paggawa ng simbahan sa pangunguna ng mga Belgian engineer upang matiyak na tama at ligtas at wasto ang pagkakabit ng mga materyales. At ang ibang parte naman, kagaya ng bintana na salamin na nagmula pa sa bansang Germany. Ngunit sa aking tibay at ganda nitong simbahan ay hindi pa rin to nakaligtas sa isang pagsubok. Kahit na nakahanap na ito ng pinakamatibay na materyales gaya na kaya labanan ng apoy at lakas ng lindol, siya ang unang sumira nito. At sa paglipas nga ng maraming taon, ang simbahan ay muling makaranas ng muling pagsubok. Dahil sa lokasyon ganito na malapit sa dagat, ang siya unti-unting sumusira ng simbahan. So kung mapapansin natin dati sa kuha ng drone shot natin, merong mga scaffolding dito na ginagawa, binubuo. Dahil nga nagsasagawa sila ngayon ng preemptive pag-aayos sa pagsasayos. Dahil nga sa part dito sa harapan mismo ng simbahan ay mayroon ng mga kalawang, so kailangan agapan bago tuluyan o lamunin ng kalawang itong buong istruktura ng simbahan. Kaya minarapat nila na kung pwede na mas maaga para hindi tuluyang masira itong harapan ng simbahan. So thank you mga agoma. Kung nagustuhan nyo ngayon ang ating video, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating mountain channel. So God bless sa inyo lahat mga agoma.